Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 981 hanggang Kabanata 990. Kabanata 981. Ang tawag na asawa ay talagang nakakatuwa. Hindi talaga inisip ni Yehan na si Lin, na isang malamig na kagandahan, ay may ganitong matamis na panig. Natsok siya sa sobrang direkta. Kahit si Nangang Zeksen ay tumingin kay Lin na may mukha ng pagkamangha. Ang magandang babaeng ito na hindi gaanong kaganda kaysa sa kanya ay talagang tinatawag na asawa ni Yehan. Talagang duda siya kung may mali sa kanyang mga tainga. Kilala ba ni Yehan ang magandang babaeng ito? Gayunpaman, pagkatapos marinig ito, ang mga tao sa paligid ay nakaramdam ng kaunting kawalan ng balanse, lalo na ang mga may crush kay Lina. Tanjina, paano ba napakasal ang batang iyon sa isang magandang babaeng dayuhan? May ganyan kagandang asawa, naglakas loob pa siyang makipag-ugnayan sa ibang babae, paano ba hindi tatamaan ng kidlat ang batang iyon? Sobrang-sobra na. Kung hindi dahil sa matangkad na lalaki, gusto ko sanang turuan siya ng leksyon. Nakarinig ng mga boses na ito mula sa paligid ng restaurant, talagang hindi makapagsalita si Yehan. Tumingin siya kay Lina na nakatayo sa tabi niya, biglang ngumiti, at sinabi, dahil tinawag na ako ng aking asawa ng ganito katagal, tutuperin ko na ang mga tungkulin ng aking asawa. Obligasyon, hindi ka dapat tumutol, tama ba? Matapos magsalita, ngumiti ng masama si Yehan, pinunasan ang mga sulok ng kanyang bibig at tumayo. Hindi nagsalita si Nangang Zeksen, inihilig niya ang kanyang ulo at pinanood ang eksena ng may malaking interes. Ano ang gagawin mo? Nagulat si Lina, at dali-daling umatras ng ilang hakbang. Ang masamang ngiti sa mukha ni Yehan ay nagparamdam sa kanya ng hindi mapakali. Wala akong gagawin kundi ang bigyan ng aking asawa ng isang halik sa umaga. Hindi ka dapat tumutol, asawa. Sinadya ni Yehan na kagatin ang salitang, asawa, ng husto, na nagdulot ng matinding pag-ikot ng mukha ni Lina. Orihinal na, gusto niyang gamitin ang pangungusap na ito upang mainggit si Nangang Zeksen, na nakaupo sa tapat ni Yehan, at magdulot ng ilang problema kay Yehan, ngunit hindi man lang tumugon si Nangang Zeksen. Pagkatapos marinig ito, umatras muli si Lina ng 2 hakbang, halik sa umaga. Ayaw niyang makuha ang kanyang unang halik ni Yehan. Nakita ko na ang isang 27 taong gulang na binata sa restoran ay nagayos ng kanyang damit at tumayo at malakas na sinabi, kagandahan, huwag kang matakot, maglakas loob siyang hawakan ka ngayon, ginagarantiya kung hindi siya makakalabas sa Jinghua Hotel na ito. Nakarinig nito, sinulyapan ni Yehan ang binata, ang lalaking ito ay nagsisikap na magsagawa ng isang lumang lansihin ng isang bayaning Nagel iligtas sa kagandahan, at isang kagandahan na nag-aanyaya sa kanyang katawan. Bata, may ganyan kagandang asawa, talagang naglalakad ka sa labas para magkagulo. Nawala na ng mukha ang mga lalaki. Ang mga salitang ito ay napakadakila, at tiningnan ng binata si Yehan ng may seryosong mukha. Ang sinabi niya agad na nag-echo ang mga tao sa paligid, kahit na alam ng lahat na ang binata ay gustong magpakitang gilas kay Lina, at hindi siya kinakailangang marangal. Nakarinig nito, tiningnan ni Yehan ang binata at sinabi, alam ng lahat kung anong uri ng maruruming iniisip mo, at wala kang pakialam dito, kaya lumayas ka na. Hayaan mo akong umalis, bata, alam mo ba kung sino ako? Ang mga salita ni Yehan ay nagdulot ng biglang paglamig ng mga mata ng binata, at sinabi niya, sasabihin ko sa iyo, ako ang tagapagmana ng Jinglong Real Estate sa Yanjing City. Aalis ba ako? Ang lalaking ito pala ay anak ng Jinglong Real Estate, kaya pala naglakas loob siyang tumayo at magkagulo. Ang punong tanggapan ng Jinglong Real Estate ay nasa Yanjing City, ngunit may mga sangay sila sa karamihan ng mga bahagi ng Hilaga, at maituturing silang kilalang malaking grupo. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng binatang ito, nagkaroon ng mga bulong-bulungan sa paligid niya. Ngumiti si Yehanhan at sinabi, hindi ko alam kung ano ang Jinglong Real Estate, at hindi ko pa ito naririnig. Ngayon bibigyan kita ng 3 segundo para mawala sa paningin ko. Huwag mo akong pilitin na itapon ka palabas. Nakarinig nito, agad na naglamig ang binata, at sinabi, sige, hindi ako naniniwala na kaya mo pa akong tapakan sa Yanjing City. Maghintay ka at tingnan kung gaano kakatagal magiging mapagmataas.
Matapos magsalita, diretsyong lumabas ng restoran ang binata. Isang napaka-ignorant na tao. Tumingin si Nangang Zexen sa likod ng binata at walang imak na umiling. Ayaw nang maglaro ni Yehan kay Lina, kaya umupo siya at sinabi, huwag kang mag-alala tungkol sa ganitong uri ng tao. Matapos magsalita, tiningnan niya muli si Lina, at sinabi, huwag mong hamanin ang aking limitasyon, baka isang araw magdusa ka, kung hindi ka kakain, umupo ka na lang at kumain ng magkasama. Nakarinig nito, malamig na umungol si Lina, lumingon at umalis, at kumain kasama si Yehan, wala siyang ganitong ideya. Kilala ninyo ang isa't isa. Tumingin si Nangang Zexen kay Yehan ng may pagdududa. Ang itsura ni Lina ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng paghahambing. Paano nagkakilala si Yehan? Sinabi ni Yehan, ito ay isang babae na palaging gustong makatakas sa kontrol ng kapalaran, ngunit kasama ako, wala siyang pagkakataong gawin iyon. Hindi nagtanong si Nangang Zexen, alam niyang ang babae kanina ay maaaring may ilang uri ng pagkakasangkot kay Yehan, ngunit sapat na ang kanyang katalinuhan para hindi na magtanong pa. Kabanata 982. Gayunpaman, pagkatapos ng mga 10 minuto, bumalik-balik ang binata. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng isa pang binata, kasunod ng isang grupo ng mga bodyguard. Young Master Lee, iyon ang lalaki. Masyado siyang mayabang. Hihilingin kong gawin mo ito ngayon. Nakarinig nito, ang binatang nagngangalang Li Xiao ay may hangin ng kayabangan sa kanyang mukha, at magaan na sinabi, Xiao Fei, ikaw at ako ay magkaibigan, at ang iyong mga gawain ay akin. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Pagkatapos ng lahat, tiningnan ni Li Xiao ang posisyon ni Yehan, at itinaas din ni Yehan ang kanyang ulo upang tingnan si Li Xiao sa oras na ito, at nagkatinginan ang dalawa. Sa susunod na sandali, nakita ni Yehan ang mga mata ni Li Xiao. Isang bahid ng takot ang pinakawalan ng walang kabuluhan. Sa isang sampal, sa ilalim ng labis na gulat ng mga tingin sa paligid niya, talagang sinampal ni Li Xiao ang binata ng malakas, at sinabi ng may pang-iinsulto, tanggi ng lalaki, gusto mong mamatay, huwag mo akong kaladkarin sa kamatayan kasama mo. Habang nagsasalita, dalawa pang malalakas na sampal ang tumama sa mukha ng binata. Ang ilang mga sampal na ito ay tuluyang nagbulag sa binata. Hindi niya maintindihan kung bakit siya sinampal ni Li Xiao, na palaging tinatawag siyang kapatid at kapatid, bakit siya sinampal. Ikaw ba ang tagapagligtas na iyong inanyayahan? Gayunpaman, naunawaan ng binata ang dahilan sa susunod na sandali, at nakita niyang lumapit si Li Xiao sa oras na ito, hindi malapit o malayo sa posisyon ni Yehan, ibinaba ang kanyang ulo at sinabi, Young Master Ye, patawarin mo ako sa pag-istorbo sa iyong pagkain, patawarin mo ako, aalis na ako kaagad, hindi ko alam kung ano ang gusto ng Ye Xiao, ang tagapagmana ng Jinglong Real Estate, na gawin sa kanya. Nakarinig nito, alam ng binatang ilang beses na sinampal na kahit gaano siya kabobo, nakatapak siya ng bakal na plato sa pagkakataong ito. Talagang nagkasala siya sa isang tao na hindi kayang labanan ni Li Xiao. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin niya maunawaan kung anong Diyos ang kanyang na-offend. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at sinabi, bayaran mo ang bill ko, at pagkatapos ay lumabas ka kasama ang isang tao. Opo, Young Master Ye. Hindi nang ahas na lumaban si Li Xiao, kaya hinailan niya ang naguguluhang binata palabas ng restoran. Tungkol naman sa kung paano siya pakikitunguhan ni Li Xiao, hindi na nag-abala pang magtanong si Yehan. Mas tumahimik ang mga kumakain sa restoran matapos makita ang eksena na ito. Kahit na ang mga tagapagmana ng Jinglong Real Estate ay hindi kayang labanan ang pag-iral. Walang nang ahas na magsabi pa ng kahit ano. Ito ang katotohanan. Kung mas malakas ka kaysa sa iba, walang nang ahas na magsabi ng mas asama sa iyo. Sa kabaligtaran, kung mas mahina ka kaysa sa iba, tiyak na magkakaisa ang mga boses ng pagbatikos sa iyo. Mukhang lumalaki ng lumalaki ang iyong impluensya sa Yanjing City. Ngumiti si Nangang Zexen kay Yehan. Nang dumating ang dating sa Yanjing City isang taon na ang nakalipas, walang magbibigay sa kanya ng mukha. Gusto niyang tapakan ang kanyang ulo, ngunit ngayon, natatakot ang mga prinsipe sa Yanjing City na tapakan ngayon ni Yehan ang kanilang mga ulo. Ano ang magiging kahihinatnan ng pag-atake ni Yehan? Ang kapalaran ni Han Xiaotian at Jiang Hai ay isang magandang halimbawa. Mga tao, kailangan mong umunlad. Mahinang ngumiti si Yehan. Sa sandaling ito, nakipag-ugnayan ang military god kay Yehan. Yehan, mamaya pumunta ka sa Ability Association at makipagkita kay Mr. Lei. Kahit nasusunod ang Ability Association sa aking utos, mas mabuting puntahan mo at makita ng personal si Lei Lao.
Kinokontrol niya ang Ability Association, at ayon sa alam ko, may utang pa rin si Mr. Lei sa iyo, kung pupunta ka para makita siya, tapat siyang tatayo sa iyong panig. Sa pagkakataong ito ang iyong anak ay nasa malaking problema, kahit na ang mga tao mula sa Shenting ay sumali na. Nakarinig ng mga salita ni Junshen, sinabi ni Yehan, si Ji Jiuken ay dapat nang naghahanap sa iyo, tama ba? Kalokohan, hindi niya ako hinanap, hahayaan ba kitang pumunta sa Supernatural Association ngayon? Sinabi ni Junshen, pumasok ang mga kanluraning puwersa sa China upang magdulot ng kaguluhan, kahit na hindi tayo nasa iyong panig, aasikasuhin natin ang bagay na ito, si Lei kahit na hindi gaanong maraming miyembro sa Ability Association na kinokontrol ng matandang lalaki, mayroon ding ilang napakamakapangyarihang tao dito, at hindi ka masasaktan kung pupunta ka at kakausapin mo ng personal si Lei Lao. Sige, pupunta ako mamaya. Pero sinabi mong may utang si Mr. Lei sa akin, ano ang sinasabi mo? Tanong ni Yehan. Sinabi ng Diyos ng digmaan, pagdating ng panahon, malalaman mo kapag pumunta ka. Nakita ni Nangong Zexen na ibinaba ni Yehan ang telepono, at nagtanong, magiging abala ka na naman ba? Tumango si Yehan at sinabi, pupunta ako para makita ang isang tao na makakatulong sa akin. Ihahatid kita pabalik sa bahay ng Nangong mamaya, at tumawag kung may kailangan ka. Sinabi ni Nangong Zexen, pumunta ka at gawin ang iyong trabaho, huwag kang mag-alala tungkol sa akin, nasiyahan na ako na nakasama mo ako kagabi, dahil ikaw ay isang taong makakatulong sa iyo, hindi ka dapat mahuli at hayaan ang iba na magkaroon ng opinyon sa iyo. Panipi. Nakarinig nito, nagkibit balikat si Yehan. Pagkatapos kumain, ibinaba ni Yehan si Nangong Zexen pabalik sa bahay ng Nangong, at pagkatapos ay nagmaneho patungo sa base ng Ability Association. Kahit na alam ni Yehan kung nasaan ang base ng Ability Association, ito ang kanyang unang pagkakataon dito. Ang lumulutang sa harap ni Yehan ay isang lumang bahay na may bakuran, hindi makakapasok ang mga kotse, kaya naglakad lang si Yehan. Habang naglalakad, natuklasan ni Yehan na ang mga bakuran sa lugar na ito ay hindi mga lugar para tumira ang mga ordinaryong tao. Ang ilang mga matatanda o kabataan na dumadaan kay Yehan ay nakaramdam ng isang magandang pag-agos ng kapangyarihan mula sa kanila. Kahit na ang mga taong ito ay hindi mga ordinaryong tao, nabubuhay sila ng buhay ng mga ordinaryong tao, kahit na ang mga tagalabas ay dumating dito, natatakot akong mahirap paniwalaan na ang mga taong nakatira sa lugar na ito ay lahat mga miyembro ng National Association of Secret Powers. Siyempre, ang presensya ni Yehan ay nagdulot din ng pagtingin sa kanya ng mga dumadaan sa eskinita. Naramdaman ni Yehan na ang mga taong ito ay hindi mga ordinaryong tao, at natural nilang nararamdaman ang lakas ni Yehan. Kabanata 983. Ang lakas naman ng lalaking ito, sino ba ang taong ito? Ano ang ginagawa niya sa ating Ability Association? Kung tama ang hula, siya si Yehan. Hindi gaanong marami ang mga tao sa nakababatang henerasyon ng China na may ganito kalakas. Ganoon din ang iniisip ko. Ang mga pangunahing pangyayari na naganap sa Yanjing City kamakailan ay lahat ay may kaugnayan sa kanya. Tinitingnan ng likod ni Yehan, maraming miyembro ng Psychic Association ang nag-uusap ng mahina. Ang mga taong ito ay maituturing na mga outlier sa mga tao, dahil sila ay ipinanganak na may isang uri ng mahiwagang kakayahan, at napunta rito pagkatapos matuklasan ng bansa. Dito, gawing mas malakas ang kanilang mga kakayahan, at pagkatapos ay maglingkod sa bansa. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na si Yehan sa pinto ng isang komplikadong gusali sa dulo ng eskinita. Lumapit si Yehan at kumatok sa pinto, ngunit bumukas ang pinto bilang tugon. Hindi ito nakalock, at walang nagbabantay sa pinto. Nakita ito ni Yehan, diretso siyang pumasok sa bakuran. Halos, pagkapasok sa pinto, mayroong isang malaking bakuran, pagkatapos ay ang pangunahing bulwagan, at may isang maliit na bakuran sa likod ng pangunahing bulwagan. Tumayo si Yehan sa bakuran at tumingin sa bakuran. Pagkatapos dumaan sa pangunahing bulwagan, nakakita siya ng dalawang matatandang lalaki na naglalaro ng chess sa maliit na bakuran sa likuran. Ang isa ay may puting buhok, habang ang isa naman ay may mapulang buhok. Ang dalawa ay nakasuot ng mga damit ng panahon ng Republika ng China na mukhang kakaiba. Gayunpaman, ang pagdating ni Yehan ay hindi man lang nakagagambala sa kanila, nakatuon pa rin sila sa chessboard. Nakita ito ni Yehan, hindi na niya inistorbo ang dalawang matatandang ito. Bagamat ang dalawang matatandang lalaki sa harap niya ay mukhang katulad ng mga ordinaryong tao, sinabi ng kanyang intuition kay Yehan na ang dalawang matatandang ito ay hindi simple, tiyak na mas malakas sila kaysa sa kanya. Antas ng mga antas.
Sa chessboard, ang puting mga piraso at ang itim na mga piraso ay nakatayo sa bawat panig, at ang dalawang matatandang lalaki ay paminsan-minsang maglalagay ng mga piraso upang kainin ang isa't isa. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Yehan na nagbago ang estilo ng chess ng dalawang kalmadong matatandang lalaki sa harap niya. Mukhang napakasama, halos bawat 5 segundo, kinakain nila ang galaw ng isa't isa. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng 5 minuto, at walang sumuko. Sa chessboard, imposibleng makita kung sino ang matatalo at kung sino ang mananalo sa huli. Parehong pantay ang dalawang panig. Sa oras na ito, isa sa mga matatandang lalaki na may puting buhok ay ngumiti at sinabi, "Matandang lalaki Wo, tila ang larong ito ngayon ay mahihirapan tayong dalawa na sabihin kung sino ang mananalo." Nakarinig nito, isa pang matandang lalaki na may mapulang buhok ay nagsabi, "Basta hayaan mo akong maglaro, ginagarantiya kong sa loob ng 10 minuto, matatalo mo ang larong chess ngayon." Ngumiti ang matandang lalaki na may puting buhok at sinabi, "Ikaw matandang lalaki ay talagang walang hiya. Kung hahayaan mo rin akong magkaroon ng anak, ginagarantiya kong sa loob ng 5 minuto, ang bote ng nurhong na itinatago mo sa iyong bahay ay akin na." Iyon na lang, hindi na kita kakausapin ngayon. Dahil ang mga bisita ay narito na ng matagal, ang larong chess na ito ay dapat nang matapos. Matapos magsalita, nilinggan ng matandang lalaki na may puting buhok si Yehan, at sinabing may ngiti, "Nagbigay ito sa akin ng napakahusay na impresyon, hindi nagtataglay ng pagmamadali ng ibang mga kabataan, na bihira." Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, "Senior ay nanalo ng award, kaya hula ko na ang senior ay dapat na si Mr. Lei. Hiniling ka ng Diyos ng digmaan na pumunta, tama ba?" Tiningnan ni Mr. Lei si Yehan, na tumango. Ngumiti si Mr. Lei at sinabi, "Ang lalaking iyon ay mahilig pa rin sa set na ito ng pagiging sophisticado, kaya pumayag siya dito." Naisip niya na ako, isang matandang lalaki, ay magsisisi, ngunit tama lang ang iyong pagdating. May isang bagay na kailangan kong ipaliwanag sa akin. May isang bagay na kailangan kong ipaliwanag sa akin. Kalmadong tiningnan ng matandang lalaki na may puting buhok si Yehan, at ang matandang lalaki na may mapulang buhok ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay umiikot kay Yehan. Nakarinig nito, ang mga mata ni Yehan ay kumislap ng pagdududa, at sinabi niya, "Matandang Lei, hindi ko alam kung ano ang tinutukoy mo. Ang aking apo, na may codename na Wuying sa Supernatural Association, dapat kilala mo siya, tama ba?" Kalmadong tanong ni Mr. Lei. Nakarinig ng mga salitang ito, tumango si Yehan na may pagkamangha sa kanyang mukha, ang matandang Lei sa harap niya ay ang lolo ni Wuying. Sinabi ni Lei Lao, "Sa kanlurang mundo, ang batang babae ay nahuli ng Shenting, at nakapagtakas siya sa huli. May utang ako sa iyo." Gayunpaman, nagbago ang batang babae pagkatapos niyang bumalik mula sa kanluran. Hindi niya man lang pinakinggan ang kanyang lolo. "Alam ko may kinalaman ito sa iyo, tungkol naman sa dahilan, sa tingin ko mas alam mo kaysa sa akin, kaya kailangan mong magbigay sa akin ng paliwanag para sa bagay na ito." "Hindi ko alam, anong uri ng paliwanag ang gusto mong ibigay sa akin ni Mr. Lei?" Kalmadong tiningnan ni Yehan si Mr. Lei. "Sabihin mo lang sa akin ang totoo." Nakarinig nito, huminga ng malalim si Yehan at sinabi, "Masasabi ko lang na ang ganitong uri ng bagay ay kusang loob, at ang lahat ay nangangailangan ng proseso at oras. Kapag dumating na ang tadhana, ang lahat ay natural na darating. Kung hindi pa dumating ang tadhana, kahit na sabihin ko ngayon na si Leyley ay nasiyahan sa pagtatapat, ano naman ang silbi nito? May katuturan iyan." Tiningnan ni Elder Lei si Yehan at sinabi, "Kahit na hindi mo ako binigyan ng positibong sagot, sana huwag mong pabayaan ang katapatan ng batang babae sa iyo. Wala siyang masabi tungkol dito. Ang aking lolo lang ang makakaalala sa kanya." Nangiti si Yehan at sinabi, "Tapusin muna natin ito, pagkatapos ay maaari nating pag-usapan ito. Kung hindi natin ito matatapos, maaari nating pag-usapan ang hinaharap. Wala namang magbubunga." Sinabi ni Lei Lao, "Dahil nangako ako sa Diyos ng digmaan, natural na tutulungan kita kapag dumating na ang panahon. Hindi na ito ang iyong personal na negosyo na ang mga tao sa hukuman ng Diyos ay nang-ahas na pumasok sa China upang magdulot ng kaguluhan. Marahil ay hindi tayo makikialam sa mga internal na laban, kasama ang mga panlabas na puwersa. Pagkatapos, gagamitin natin ang mga aksyon upang ipaalam sa mga tagalabas na ang Huaxia ay hindi isang lugar kung saan ang mga dayuhang puwersa ay maaaring magwala." Ngumiti din si Wolao sa oras na ito, "Matagal na panahon na mula noong nakipaglaban ako sa mga taong iyon mula sa Shenting, sa pagkakataong ito ay makakasalamuha ko lang sila ng pansamantala." Kabanata 984
Sinabi ni Yehan, kung gayon, pasasalamatan muna ng inyong lingkod ang dalawang nakatatanda. Sinabi ni Leilao, huwag kang magmadaling magpasalamat sa amin, kailangan mong maging sapat na lakas upang maghanda, sa oras na ito ang kalaban ay agresibo, at ang lakas ng alyansa ay ang kauna-unahang pagkakataon mula nang maitayo ang Republika ng China. Kung makakaligtas ka ay nakasalalay sa sarili mo. Tahimik na tumango si Yehan. Ilang araw na lang hanggang ikapito ng Hulyo. Pagkatapos umupo sa Ability Association ng 2 oras, umalis si Yehan. Sa panahong ito, hindi niya nakita si Wu Ying. Pagkatapos umalis sa Ability Association, pumunta si Yehan sa bahay ni Yan para makita si Mr. Yan, at pagkatapos ay pumunta ulit siya sa bahay ni Zhang, at sa gabi, bumalik siya sa villa ni Ying Chenkyu. Gayunpaman, nang bumalik si Yehan sa villa, bukod kay Ying Chenkyu, naroon din si Hu Feng sa sala. Ang dalawang babae ay dapat na naligo lang, ang kanilang buhok ay basa pa rin, at nakaupo sila sa sofa na nakasuot ng nightgown habang nanunood ng soap opera, paminsan-minsan ay may mga pagtawa na naririnig. Ang pagbabalik ni Yehan ay nagdulot sa kanilang dalawa na tumuon sa kanya. Hoy, Sister Hu Feng, ang isang taong hindi umuuwi sa gabi ay talagang alam kung paano bumalik. Nang makita na pumasok si Yehan, agad na nagsalita si Ying Chenkyu, at ang kakaibang tinig ay nagparamdam kay Yehan na ang babaeng ito ay natatakot na magsisimula na siya. Sinaway siya, Sister Hu Feng, nakita mo mismo kagabi. Ang isang taong hindi umuwi sa gabi at hindi man lang tumawag. Kung ganitong uri ng lalaki na parehong masaya at irresponsible ay ako, matagal ko na siyang sinipa. Natapakan na siya. Napakagalit ni Ying Chenkyu sa kanyang puso, ayos lang kung hindi umuwi si Yehan, hindi man lang siya tumawag, iniwan siyang mag-isa sa silid sa takot, baka may dumating para kunin siyang hostage, at sa huli sa ilalim ng ganitong uri ng takot si Ying Chenkyu ay maaaring tumawag lamang kay Hu Feng at hilingin sa kanya na sumama sa kanya. Nakarinig ng mga salita ni Ying Chenkyu, ngumiti si Hu Feng, tumingin kay Yehan at sinabi, sasabihin mo ba kay Chenkyu kung hindi ka babalik para mag-isa siyang matakot sa malaking silid na ito? Lumapit si Yehan at umupo at sinabi, magandang babae Ying, huwag mong sabihin sa akin na hindi ka natatakot sa akin kapag nandito ako. Bastos. Sinimanggutan ni Ying Chenkyu si Yehan na may namumulang mukha. Hindi tinanong ni Hu Feng si Yehan kung saan siya pumunta kagabi. Bilang isang babae, minsan kailangan niyang bigyan ng isang lalaki ng kaunting pribadong espasyo, at tinatanong niya ang lahat ng bagay, na unti-unting magpapahina sa tiwala sa pagitan ng dalawang partido. Malapit na ang araw ng ikapito ng Hulyo, paano ka naghahanda? Nakarinig ng mga salita ni Hu Feng, sinabi ni Yehan, lalaban ako ng buong lakas, hindi ko hahayaang madali akong matalo ulit. Sinabi ni Hu Feng, huwag kang maglagay ng labis na presyon sa akin. Sa pakikilahok ng Shenting, ang itaas na pamamahala ay nasa iyong panig. Sa likod mo, maraming tao pa rin ang sumusuporta sa iyo. Naiintindihan ko, kaya hindi ako pwedeng matalo sa pagkakataong ito. Kalmado ang hitsura ni Yehan. Kung matatalo siya, hindi siya hahayaan ng kalaban na magkaroon ng pangalawang pagkakataon upang tumayo. Ang laban na ito ay isang paligsahan ng buhay at kamatayan. Tumayo si Hu Feng at hinimas ang mga balikat ni Yehan. Alam niya na ang maliit na lalaking ito ay nasa ilalim ng maraming presyon. Bagaman hindi niya gaanong matutulungan, tiyak na tatayo siya sa likuran niya at susuportahan siya. Nakita ito, kinuyam ni Ying Chenkyu ang kanyang mga labi at sinabi, Sister Hu Feng, bakit ka ganyan kabait sa malanding si Biglo Ubo? Kalimutan mo na, hindi ko na kaya, inaantok na ako. Matapos magsalita, si Ying Chenkyu, na tumayo at handa ng magpahinga, ay biglang lumapit at hinayla si Hu Feng, hindi, Sister Hu Feng, kailangan mong matulog kasama ko ngayong gabi, para hindi mapigilan ang ilang tao na magkagulo sa gabi. Nakita ito, ang mga sulok ng bibig ni Yehan ay umikot nang maisip niya ang isang relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae. Wala siyang nagawa kundi panoorin ng walang magawa habang hinihila ni Ying Chenkyu si Hu Feng pataas. Umupo si Yehan sa sala habang tahimik na naninigarilyo ng sigarilyo. Pagkatapos ng kalahating oras na katahimikan, tinawagan ni Yehan si Zhao Hengtian, Kuya Zhao, pakisuyong tulungan mo ako, pumunta sa Tengchong. Ang oras ay tahimik na lumilipas araw-araw. Habang papalapit ang araw ng ikapito ng Hulyo, ang buong Yanjing City ay naging mas masigla. May mga kilalang tao sa hilaga at timog ng Huaxia, at ang mga inanyayahan ng pamilyang Nolan ay dumating lahat sa Yanjing City, at ang buong Yanjing City ay napuno ng isang masaya at masiglang kapaligiran. Gayunpaman, napansin din ng mga taong interesado na ang depensa ng Yanjing City ay mas mahigpit kaysa dati.
Sa kalye, makikita mo ang mga sasakyan ng pulisya na mabilis na dumaraan at mga espesyal na puwersa na may mga bala na nagpapatrolya paminsan-minsan. Sa masaya at masiglang kapaligiran na ito, ang mahigpit na depensa na ito ay nagdudulot din ng bahagyang depresyon sa kapaligiran na ito. At sa araw na ito, ang Tianlong sa Hebei ay naglunsad ng pag-atake sa direksyon ng Yanjing City, sumulong ng buong lakas. Si Nalan Xingyon, na nagtatanggol sa Hebei, ay hindi gaanong nagpakita ng paglaban na pinapayagan ang mga tao ni Tianlong na makapasok sa Yanjing City. Ang dulang ito ay masyadong peke. Ang ganitong kalakas na depensa ay nagpapahintulot kay Zhao Hengtian at sa iba pa na sumulong ng walang sagabal. Sa bilya ni Zhug Banroo, tumawa si Yehan. Alam na niya ang sitwasyon, ang Hebei ay binabantayan ni Nalan Xingyon, ngunit ang mga tao ni Zhao Hengtian ay pinayagang pumunta ng diretso sa Yanjing City ng napakadali, kahit na ang mga bulag ay alam na ngayon na mayroon silang ibang plano. Sinabi ni Zhug Prajna, ang Yanjing ay ang lugar kung saan nagsimula ang alitan mo at ni Nalan Mietian. At ngayon ito rin ang lugar kung saan ka natapos, at ito rin ang lugar kung saan mananalo at matatalo ang dalawang pangunahing nagtatagong pamilya sa China. Ang Yanjing City ngayon ay parang ito ay isang puyo na humihila sa lahat ng mga taong dapat maakit sa puyong ito, at sa sandaling mailabas ang baha na matagal nang inihanda, ang lahat sa puyong ito ay malulunod. Sa tingin mo ba malulunod ako sa puyong ito? Tumingin si Yehan kay Zhug Prajna at sinabi. Kahit na matalo ka, naniniwala ako na hindi ka malulunod dito, ngunit manalo ka man o matalo, ang lahat ay nakasalalay sa bukas. Kalmadong sinabi ni Zhug Prajna, bukas ay ika-7 ng Hulyo. Ang mga masters ng pamilyang Lan ay mahigpit na pinalilibutan ang lungsod ng Yanjing. Ang sinumang pumasok sa loob ay gustong lumabas maliban kung kailangan nilang pumatay ng isang madugong paraan, at ang mga tao mula sa iba't ibang sekta ng sinaunang martial arts na dumating upang magdiwang ay nasa daan na. Ang iyong mga tao ay nakatingin sa labas ng Yanjing City ngayon, at dinala ni Ji Jiukun ang mga masters ng pamilyang Xuanyuan sa Yanjing. Magsisimula na. Kabanata 985. Sinabi ni Yehan, hindi na ako makapaghintay sa eksena na ito. Sige. Inaasahan ko ang iyong kahangahangang pagganap bukas. Mahinang ngumiti si Zhug Banroo. Mula bukas, malalaman ng lahat sa mundo na ikaw, Zhug Prajna, ay akin, Yehan. Mula bukas, malalaman ng buong mundo na ang kasintahan ni Nalan Mietian ay ang babae ng iyong Yehan. Sa araw na ito, ang langit ay malinaw. Isang masigla at masayang kapaligiran ang kumakalat sa isang kakaibang gusali na puno ng mga antigo sa Yanjing City. Ang kakaibang gusaling ito ay pag-aari ni Nalan Mietian, at napakalaki nito. Ang mga sangay na bulwagan ay narito lahat. Ang punong tanggapan ng Heroes Club ay pinalamutian ng mga ilaw at mga banderitas ngayon, at napakasigla nito. Mayroong walang katapusang daloy ng mga bisita mula sa buong mundo. Ang malaking pulang carpet ay umaabot mula sa labas ng gate hanggang sa bawat sulok ng Heroes Club. Ang sukat nito ay napakabihira. Gayunpaman, kung ikukumpara sa kaguluhan sa punong tanggapan ng Heroes Association, ang komplikadong gusali ng pamilyang yan ay mas tahimik ngayon, mas tahimik pa kaysa dati. Panahon na para magsimula. Tahimik ang itsura ni Mr. Yan na may isang pares ng mga matandang mata na nakatingin sa malinaw na langit sa labas. Sa komplikadong gusali ng pamilyang yan, maraming maimpluwensyang tao ang nagtitipon sa sandaling ito, sina Nalan Cheney, Wang Fokishan, Nalan Yaguang, Nalan Mietian, Yan Qingyan, Mr. Yan, Mr. Han, Mr. Jiang, lahat ng tao sa lugar na ito ang paglabas ay magdudulot ng kaguluhan, ngunit sa sandaling ito ay nagtitipon sila. Panahon na para magsimula. Sinabi ni Nalan Cheney, matagal na itong inayos, ang batang lalaki ng pamilyang G ay nakapasok na sa laro, at ang 9,000 G ay dumating na rin sa Yanjing City. Si G Madman ay malamang na narito rin, ang pangalawa at ikatlong henerasyon ng pamilyang G ay narito na, at ang matandang lalaking iyon na si Jian Huang ay tiyak na hindi mawawala, basta't isa-isa silang magpapakita, ang kasalang ito ngayon ay magiging libing ng kanilang pamilyang G. Sinabi ni Wang Fokishan, bukod sa kanila, ang aking nakababatang kapatid ay maaaring tumalon din upang sumali sa kasiyahan. Ang pagkakataong ito ay salamat sa paglitaw ng banal na hayop na Xuanwu. Kung ang pamilyang Ji ay hindi kusang lalabas sa bundok Xuanyuan, sa tingin namin mahirap na masira ang porma sayon ng Xuanyuan at atakihin ang pamilyang Ji. Ito ang katapusan ng pamilyang Ji. Matagal na silang dapat na palayasin sa China. Ang aking pamilyang Nalan ang pinakamahusay na nagtatagong pamilya sa China. Sinabi ni Nalan Mietian na may isang nakamamatay na tingin sa kanyang mukha.
Sinabi ni Nalan Yaoguang, Kuya Chinyan, noong nakaraang pagkakataon ay nagkamali tayo upang pilitin ang batang lalaki ng pamilyang G na makapasok sa Yanjing City, na hamampas sa limitasyon sa itaas. Ngayon, hindi ko alam kung ang iyong mga paghahanda ay angkop. Kung walang makakahawak sa kanila, ang ating mga pagkakataong manalo ay mababawasan ng 1 punto. Mahinang ngumiti si Yan Chinyan, at sinabi, ang posibilidad na gusto ng pamilyang G na mag-flop sa oras na ito ay halos zero. Ikaw at ako ay kinakalkula na ang lahat ng posibilidad. Sila ay tiyak na walang lakas. May 7 puntos na pagkakataong manalo, ngunit gusto ko ang pinaka-perpektong plano, kaya ang mga paghahanda sa aking panig ay natural na napakasang-ayon. Kapag hinarap mo ang pamilyang G, ang mga pamilyang Zhang at Yan na may maraming kaugnayan sa kanila ay ibibigay sa ating pamilyang Han at pamilyang Jiang. Sinabi ni Mr. Jiang na may malamig na mukha. Mahinang sinabi ni Mr. Yan, ngayon na handa na ang plano, simulan na natin. Ngayon ay darating na ang magandang oras, at sa tingin ko maraming tao ang hindi na makapaghintay. Hindi nagtagal, ang grupo upang salubungin ang mga kamag-anak sa komplikadong gusali ng pamilyang Yan ay umalis. Si Mr. Yan, Mr. Jiang, at Mr. Han ay hindi umalis. Hindi sila maaaring makialam sa mga gawain ng punong tanggapan ng Heroes Association. Ang kailangan lang gawin ng 3 matatandang lalaki ay sirain ang pamilyang Zhang at ang pamilyang Yan. Zhang Dapaw, matandang kaibigan, sana huwag mo akong sisihin mo ang iyong sarili sa pagtayo sa maling posisyon. Bamantong hininga si Mr. Yan. Ngayon, kailangan na niyang atakihin ang pamilyang Zhang. Nagsimula na ang kasal. Sa komplikadong gusali ng pamilyang Zhang, walang ekspresyon ang mukha ni Yehan, na nagpapahirap na makita kung ano ang iniisip niya. Oo, nagsimula na. Sinabi ni Zhang Xiaoyo, narinig ko na pumunta si Nalan Mietian upang sunduin ang tao sa komplikadong gusali ng pamilyang Yan ng personal, at nasa daan na siya patungo sa punong tanggapan ng Quinayingwi. Ang kasal ay gaganapin sa Quinayingwi, at ang mga bisita ay nagtitipon na doon, ang mga kilalang tao sa Yanjing City, Huoxia North at South ay pumunta na lahat. Hanzi, dapat ba tayong magpadala na ngayon? Tanong ni Hao Fei. Nangiti si Yehan at sinabi, syempre, ang oras para pumunta ngayon ay tama lang. Kung mapalampas natin ang eksena na ito, maraming tao ang masasaktan. Matapos magsalita, patuloy na sinabi ni Yehan kay Mr. Zhang, Lolo Zhang, sapat na para sa akin, Xiaoyo at Hao Fei na pumunta sa kasalang ito. Mag-ingat sa iyong kaligtasan dito. Sinabi ni Mr. Zhang, sige, huwag kang mag-alala. Ang aking pamilyang Zhang ay binabantayan ng isang batalyon ng mga Jingdu Guards, at may mga eksperto mula sa Security Bureau sa dilim. Wala namang mangyayari sa akin dito, ngunit dapat kang maging maingat kapag pumunta ka doon, hinihintay ka ng lolo sa bahay. Kabanata 986. Nang makita ang 3 lalaki na lumalabas sa bakuran ng pamilyang Zhang, ang mga tao sa bakuran ng pamilyang Zhang ay kapwa nagkaroon ng pag-asa at nerbiyos. Ang paligsahang ito ay may kaugnayan sa kinabukasan ng kanilang pamilyang Zhang. Kuya Zhao, maaari ka nang pumasok sa Beijing. Ang lokasyon ay ang punong tanggapan ng Heroes Association. Sa sasakyan, tinawagan ni Yehan ang numero ng telepono ni Zhao Hengtian. Sina Zhao Hengtian at ang mga tao ng Tianlong ay hindi pa opisyal na nakapasok sa Beijing, ngunit ngayon, dumating na ang oras. Ang punong tanggapan ng Heroes Association ay napakasigla. Maaaring may daan-daang bisita dito. Ang mga taong ito ay karaniwang ang mga pride ng langit mula sa lahat ng larangan ng buhay. Ang pinagmulan ng mga pagkakakilanlan ng mga taong ito ay hindi mga ordinaryong tao. Sa oras na ito, lahat ay nagtipon sa bukas na parisukat upang mag-usap. Ito ay inayos na parang isang high-end na lugar ng pagpupulong. Sa gitna ng bukas na parisukat, isang malaking pulang carpet ang umaabot mula sa labas ng gate hanggang sa loob. Malapit nang magsimula ang kasal, bakit hindi pa dumarating ang bastos na iyon? Hindi ba narinig ko na nakarating na siya sa Yanjing City? Gusto ba niyang sumuko na lang sa kanyang pinsan? Sa isang hindi gaanong kapansin-pansin na sulok ng bukas na parisukat, isang lalaki na nakasuot ng pulang mahabang ang matabang babae sa palda ay patuloy na naglalakad pabalik-balik, at ang 3 taong nakaupo sa harap niya ay halos nasilaw sa kanya. Iyon, Yulo. Maaari bang huminto ka sandali, walang silbi ang pagkabalisa mo rito. Tumayo si Chen Xiaotian at tinapik ang balikat ng kanyang asawa. Ang babaeng ito ay natural na pinsan ni Yan Lingzhou na si Wang Yulo na inaresto sa Tengchong. Ang marahas na pulis na babae ni Yehan. Kalokohan, hindi ba ako pwedeng magmadali? Ako ang nagkaroon ng ideya na hilingin sa aking pinsan na gamutin siya ng gamot.
Kinain ng bastos na iyon ang kanyang pinsan, at ngayon ay hindi na siya lalaki. Hindi man lang niya kayang bawiin ang babaeng gusto niya. Anong uri ng kabataan ng Huaxia iyon? Ang unang tao, sa tingin ko ay duwag siya. Galit na sinabi ni Wang Yulo sa sarili, hindi napapansin na ang mga ekspresyon ng tatlong tao sa tabi niya ay nagbago dahil sa kanyang mga salita. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang tinakpan ni Wang Yulo ang kanyang bibig. Tila may sinabi siyang hindi dapat sabihin kanina. Umupo na may namumulang mukha, tiningnan niya ang dalawang babae sa tapat niya, na mukhang medyo nalilito. Tiningnan ni Chen Xiaotian ang kanyang asawa na may madilim na mukha. Ginamo siya ng gamot ng kanyang asawa noon, kaya naging mag-asawa sila. Ngunit ang hindi inaasahan ni Chen Xiaotian ay ituturo ni Wang Yulo ang lansihing ito kay Yan Lingzhou at hilingin sa kanya na magreseta ng gamot kay Yehan. Ikaw na babae, tingnan mo ang iyong nagawa. Walang magawa na tiningnan ni Su Yuling ang kanyang anak na babae. Kanino niya natutunan ang matigas na ugali na ito? Hindi ito katulad ng kanyang ina. Nanay, ginawa ko rin ito para hayaan ang aking pinsan na tuparin ang kanyang sariling mga ideya at hindi mag-iwan ng anumang pagsisisi sa kanyang buhay. Mahina ang boses ni Wang Yulo, tahimik niyang ibinaba ang kanyang ulo, hindi nang ahas na tumingin kay Su Yulang. May katuturan para sa iyo na mabaho ang babae na magkaroon ng masasamang ideya. Galit na galit si Su Yuling sa mga salitang ito na halos magtaka kung ang babaeng ito ay kanya. Kalimutan mo na, huwag mong sisihin si Yulo, ang babaeng iyon na si Ling Zhao ay gumawa ng kanyang sariling desisyon. Bumantong hininga si Su Yukan, na may bakas ng hindi nalutas na kalungkutan sa pagitan ng kanyang mga kilay, at sinabi. Hindi ko alam kung kumusta na ang babaeng iyon. Natatakot talaga ako na gagawa siya ng isang bagay na hanggal. Noong nakaraang pagkakataon na pinuntahan ko siya sa bahay ni Nayan, pinigilan ako ng nakakainis na pamilyang yan. Hindi ko man lang siya nakita. Kahit na ang bastos na lalaking iyon na si Yan Qingyan ay hindi ako pinayagang makita ang kanyang anak na babae, ano ba ang sinusubukan nilang gawin? Ninanahan si Su Yuling, ate, hindi ka dapat masyadong mag-alala, si Ling Zhao ay ang iyong anak na babae, at anak din ni Yan Qingyan, magiging maayos ang lahat. Nakarinig nito, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Chen Xiaotian. Ayon sa chismis na nakuha niya, ang kasalang ito ay hindi ganoon kadali. Ito ay isang pagsasabuatan at isang kaguluhan, at si Yan Lingzhou ay simula lamang ng pagsasabuatan at kaguluhan na ito. Sa isang mesa na hindi kalayuan sa likuran ni na Chen Xiaotian at iba pa, sumando si Zhou Banroo sa kanila at dahan-daang uminom ng champagne, isang mapaglarong ngiti ang dahan-daang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Malapit nang magsimula ang kasal, kaya oras na para lumitaw ang lalaking iyon. Sa oras na ito, sa pasukan sa bukas na parisukat, napakaraming mamahaling sasakyan ang pumasok. Ang mga sasakyan na ito ay lahat ay pare-parehong itim at nakahanay sa isang hilera, na nakakuha ng atensyon ng lahat sa bukas na parisukat. Sa ilalim ng mga titig ng lahat, si Nolan Mietian, na mukhang isang ginoo sa isang purong puting tuxedo, ay bumaba sa isa sa mga sasakyan, na nangunguna sa isang magandang babae na nakasuot ng puting damit pangkasal, at ang dalawa ay magkahawak kamay. Dahan-dahang maglakad sa pulang carpet. Ang Nolan Mietian ngayon ay mukhang napakagwapo, elegante, at halos lahat ng mga bentahe na dapat taglayin ng isang mabuting lalaki ay nasa kanya. Inaasahan kay Nolan Mietian, hindi talaga siya maihahambing sa mga ordinaryong tao. 2 tao lang sa China ang maihahambing sa kanya. Lahat ng mata ay nakatuon kay Nolan Mietian at sa bride na nakasuot ng puting damit pangkasal. Nakakuha sila ng atensyon ng daan-daang mga bisita sa paligid, ngunit ang ilang mga taong may masasamang mata ay nakakita na ang bride ay mukhang medyo abnormal. Ang itsura ng bride ay tiyak na nasa antas ng mga top beauties. Pagkatapos maglagay ng makeup, nagdagdag ito ng kaunting kagandahan at luho sa magandang kagandahang ito. Ang mamahaling damit pangkasal, magandang hitsura, at marangal na ugali ay nagpapaganda sa kanya. Sa isang iglap, halos lahat ng babae na naroon ay nalampasan ng magandang bride na ito. Gayunpaman, ang tanging depekto ay ang mga mata ng bride ay mukhang medyo walang laman, walang focus sa madilim na mga mata, at ang kanyang mga hakbang ay mapurol, parang isang naglalakad na patay. Hindi ito katulad ng isang masayang bagong kasal na bride. Ling Zhao? Anak? Anak ko. Nang makita ang hitsura ni Yan Lingzhou sa sandaling ito, nakaramdam si Su Yukin ng matinding sakit sa puso. Kung hindi siya hinailan ni na Su Yuling at iba pa, susugod na sana siya. Ang kanyang anak na babae ay ikakasal, kaya hindi niya ito nakita sa bahay ni na Yan, kaya pumunta lang siya rito para makita siya sa isang banda, nang makita niya ito ngayon, parang mababali na ang kanyang puso.
Ano ang problema sa aking pinsan? Parang ibang tao. Darating na ba ang bastos na iyon? Nag-aalalang tumingin si Wang Yulo. Galit niyang tinadyakan ang kanyang mga paa. Sa ilalim ng mga titig ng mga bisita sa paligid, ang isang mag-asawang bagong kasal ay dahan-daang naglakad mula sa malaking pulang carpet patungo sa harapan ng bulwagan. Sa itaas ng bulwagan, nakaupo sina Nolan Cheney at Nolan Yaoguang. Dito, sila ang malalapit na kamag-anak ni Nolan Mietian, kaya ang pagsamba sa langit at lupa ay dapat ding harapin sila. Tiningnan ni Nolan Cheney ang mag-asawang naglakad papasok mula sa labas ng bulwagan na may ngiti sa kanyang mukha. May isang kaaya-ayang ngiti sa matandang mukha. Ganoon din ang kay Nolan Yaoguang na nakaupo sa ibaba niya. Natural, masaya akong makita ang aking mga anak na ikakasal. Kabanata 987. Isang bagong mag-asawa, sumamba sa langit at lupa. Habang bumabagsak ang tinig ng Master of Ceremonies, sa ilalim ng mga titig ng mga mata sa labas ng bulwagan, ang mag-asawa ay nagsimulang sumamba sa langit at lupa. Pangalawang pagyukod sa mataas na bulwagan. Isa pang tinig ang bumagsak, at lumingon ang mag-asawa. Tapos na, ang bastos na iyon ay hindi dapat manggahas na dumating. Sinabi rin niyang nang-ahas siyang tapokan si Nolan Mietian dahil sa kanyang pinsan. Ito ay isang tae. Mali ang pagkakaintindi ko sa iyo, ikaw na bastos. Nakita ito, si Wang Yulo ay napakasaya. Alam na hindi gusto ni Yan Lingzhou si Nolan Mietian, sa sandaling siya ay ikasal, ang kinabukasan ni Yan Lingzhou ay mapapahamak. Gayunpaman, nang ang lahat ng mga mata sa bukas na parisukat ay nanunood sa mag-asawa na handa ng yumuko sa mataas na bulwagan, isang walang pakialam na tinig ang pumasok mula sa labas ng Heroes Association. Ang kasal ngayon, kung wala ako, Yehan, na pumayag, kahit na pumayag ang hari ng langit, hindi ko ito magagawa. Ang walang pakialam na tinig ay pumasok mula sa labas, at malinaw na narinig ng lahat. Narinig ito, lahat ng mga bisita ay nagulat. Si Yehan, nandito na siya. Ako, Yehan, ay hindi pumayag sa kasalang ito. Kahit na pumayag ang hari ng langit at ako, hindi ko ito magagawa ngayon. Isang napakawalang pakialam na tinig ang pumasok mula sa labas. Ang tinig ay lumulutang sa hangin, na parang may mahiwagang kapangyarihan, malinaw na narinig ito ng lahat. Matapos marinig ito, ang mga ekspresyon ng mga dumalo sa kasal ay nagulat. Si Yehan, nandito na siya. Sa hangin, isang nakakadepress na kapaligiran ay kumalat din sa oras na ito. Wow! Ang bastos na iyon ay nandito na sa wakas. Akala ko siya ay magiging isang pagong. Ang malungkot na mukha ni Wang Yulo ay nagpakita ng kaligayahan, at dali-dali siyang tumakbo mula sa likuran ng karamihan. Nakita ito, dali-dali ding sumunod si Chen Xiaotian, maghintay ka muna, huwag kang magdulot ng problema sa aking malaking dibdib at walang utak na manugang. Ate, ang batang iyon ay nandito na, tingnan natin. Hinailan ni Suyuling si Suyuken sa harapan ng karamihan. Sa labas ng gate, sa sandaling ito, sina Yehan, Zhang Xiaoyo, at Hao Fei ay naglakad-lakad. Ang tatlo sa kanila ay nakasuot ng itim na suit, at lahat sila ay medyo guwapo. Si Yehan ang naglakad sa unahan, sina Zhang Xiaoyo at Hao Fei ang sumunod, at habang naglalakad sila, ang nakakadepress na kapaligiran sa hangin ay lalong lumalakas, parang isang bahan ng mga hayop na unti-unting inilalabas. Lahat ng mga mata ay nakatingin kina Yehan at sa tatlo sa kanila. Dumating sila sa kasal ng pamilyang Nolan sa sandaling ito, at naramdaman ng lahat na ang bagyo na matagal nang nagbabadya ay darating na. Sa loob ng pangunahing bulwagan, sina Nolan Cheney, Wang Fukishan, Nolan Yaoguang at iba pa ay mukhang kalmado at tumingin sa parisukat sa labas. Ang lahat ng ito ay nasa kanilang inaasahan, at ang taong dapat na unang lumitaw ay lumitaw na. Malamig ang ekspresyon ni Nolan Mietian, at isang alon ng mabaliw na nakamamatay na intensyon ang walang katapusang namumukadkad sa kanyang katawan. Matagal na siyang naghintay para sa araw na ito, at kailangan niyang alisin ang taong dumating sa labas ngayon, huwag na magdulot ng problema sa hinaharap. Gayunpaman, sa itaas ng pangunahing bulwagan, ang tanging taong hindi lumingon upang tumingin sa labas ay ang bride na nakasuot ng damit pangkasal. Nakatalikod siya sa labas ng pangunahing bulwagan, kalmado ang kanyang ekspresyon, at hindi nagpakita ng anumang senyales ng paggalaw. Bigla, sa pangunahing bulwagan, sina Nolan Cheney at iba pa ay sabay-sabay na tumayo at naglakad palabas ng pangunahing bulwagan. Habang naglalakad sila, isang malakas na aura ang pinakawalan, na tinatakpan ng parisukat na parang lambat ng langit at lupa, na nagpapaparamdam sa lahat na ang kanilang paghinga ay naging masikip sa sandaling ito, na parang may dala sila sa kanilang mga katawan, at ito ay lalong bumibigat.
Sa parisukat, ang tatlo kay Yehan ay naglakad-lakad mula sa malaking pulang carpet na walang pakialam na nakatingin kina Nolan Cheney at iba pa na lumitaw na sa pasukan ng pangunahing bulwagan. Dahan-daang umatras, ang mga protagonista dito ngayon, kahit sino man sila, ay mga hindi pangkaraniwang nilalang, at sila, ang mga manunood, ay maaaring manood lamang mula sa malayo. Sa likuran ng karamihan, mahina nang ngumiti si Zog Banroo, ibinaba ang kanyang tasa at naglakad pasulong. Dumating si Yehan, at oras na para lumitaw siya. Bata mula sa pamilyang G, ngayon ay ang malaking araw ng kasal ng aking pamilyang Nolan, sinusubukan mo bang humanap ng kasalanan sa akin? Mahinang sinabi ni Nolan Cheney nang makita si Yehan na naglalakad patungo sa kanya. Nakarinig nito, tumayo si Yehan sa parisukat, tumingin kay Nolan Cheney at sinabing may pang-iinsalto, Nolan Cheney, narating na natin ang oras na ito, bakit pa tayo magkukunwaring mapagkunwari, pinilit ka ng iyong pamilyang Nolan na pumunta sa Beijing, hindi ba ito para sa ngayon? Tamang-tama ang iyong pagdating, ang kasal ngayon ay ang iyong libing. Malamig na tiningnan ni Nolan Mietian si Yehan, at sinabi, hindi, ang araw na ito ay hindi lamang ang iyong libing, ngunit ang lahat na may kaugnayan sa iyo sa mundong ito. Mga tao, lahat sila ay magiging mga batong hakbang ng aking pamilyang Nolan. Pagkatapos ay kailangan nating makita kung may kakayahan ang iyong pamilyang Nolan. Sa tingin mo ba may anumang pagkakataong mabuhay ngayon? Ang aking kapalaran ay palaging nasa aking sariling mga kamay, at hindi ito mapagpasyahan ng iyong pamilyang Nolan. Dito ngayon, ang aking pamilyang Nolan ang Diyos na magpapasya sa iyong kapalaran. Nakita ang dalawang nag-aaway ng ganito, ang mga tao sa paligid ay umatras muli ng ilang hakbang, ang paghaharap, ang digmaan ng salita ay kumalat sa hangin na parang matatalas na espada. Kabanata 988. Kahit na may Diyos na maaaring magpasya sa aking kapalaran, hindi iyon ang inyong pamilyang Nolan. Tiningnan ni Yehan si Nolan Mietian, at sinabing may nakamamatay na intensyon sa kanyang kalmadong mukha, sinira mo ang aking reputasyon sa kasal ni Xiaoyo noong nakaraang taon. Maging ang katawa-tawa ng mundo, at ngayon, para sa iyong kasal, ang gusto kong gawin ay hayaang pumunta ang iyong buhay sa impyerno. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, maraming tao ang naalala ang lahat ng dinanas ni Yehan sa komplikadong gusali ng pamilyang Zhang. Ito ay walang alinlangang isang malaking kahihiyan at isang bitik sa kanyang kasaysayan ng buhay na hindi kailanman mabubure. Ha 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 ha. Tumawa ng malakas si Nolan Mietian, ang kanyang ngiti ay malamig at walang awa, na may nakamamatay na intensyon na nagngangalit, at pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Yehan na parang matatalas na espada. Ito ay hindi ang unang pagkakataon na ako, Nolan Mietian, ay nakakita ng iyong kayabangan, gayunpaman, ang iyong kapalaran ngayon ay tiyak na, at walang sinuman sa mundong ito ang maaaring magligtas sa iyo. Para sa mga tumutulong sa kanilang sarili, tutulungan sila ng Diyos. Lahat ng tao sa mundo ay maaaring maging saksi para sa atin. Tinitigan ni Yehan si Nolan Mietian at sinabi, alam mo ba? Mayroon ako sa lahat ng bagay na mayroon ako ngayon dahil sa iyo. Noon, nagmahal ako ng isang tanga na babae, ngunit ang babaeng iyon ay mayroon ng kontrata sa kasal. Nangako akong tapakan ka, Nolan Mietian, at agawin ang tanga na babaeng iyon. Sa buhay na ito, siya, Yan Lingjiao, ay akin lamang. Babae ni Han, hindi ikaw, Nolan Mietian. Kaya, ang kapalaran nating dalawa ay matagal ng tiyak, alinman sa ikaw ay mamamatay o ako ay mamamatay. Ngayon, ikaw ang mamamatay. Malungkot ang mukha ni Nolan Mietian, talaga bang sa tingin mo ay hindi ko alam ang tungkol sa kanya? Ngunit hindi mahalaga, kahit na ginamit ko siya, ngunit kung papatayin kita, siya ay magiging akin magpakailanman Nolan Mietian. Yehan, ang babaeng gusto mo ay akin sa huli, Nolan Mietian, parang nabigo ka, hahaha. Nang makita ang binata na tumatawa ng malakas, maraming tao ang nagkatinginan ng may pagtataka. Hindi lamang mga salungatan ng interes, kundi pati na rin ang pag-ibig at puot. Ang bagong asawa ni Nolan Mietian ay ang babaeng gusto ni Yehan, kahit na dahil sa isang babae, o dahil sa kanilang mga pamilya, ang dalawang kilalang kabataan sa China, sila ay nakatadhana na maging mga karibal noon pa man, at walang pagbabago. Kalmado ang itsura ni Yehan, tinitigan si Nolan Mietian, at sinabi, Nolan Mietian, kung hindi dahil sa paglitaw ni Merong Chando, dapat kang namatay na matagal na ang nakararaan, at pinanatili kita hanggang ngayon, ngunit ang oras ay hindi pa hinog noon. Ang mga taong dapat na namatay na matagal na ang nakakaraan ay maaari pa ring tumawa. Talaga bang sa tingin mo ay hindi ko alam kung anong mga paraan ang inihanda ng iyong pamilyang Nolan?
Huwag masyadong maging masaya, ang iyong pamilyang Nolan ay may malalakas na paghahanda. Hindi ba posible na ako, Yehan, ay hindi? Sa paligsahan ng buhay at kamatayan ngayon, sino ang maaaring tumawa sa huli at maging ang nagwagi, kailangan nating makita kung sino ang mas matalino sa ating mga paraan. Pagkatapos ay maghintay tayo at makita, ngunit ang mga babae ng pamilyang yan ay akin, Nolan Mietian, mula ngayon. Malamig na ngumiti si Nolan Mietian. Ang aking babae ay hindi magiging akin maliban sa akin. Ikaw, Nolan Mietian, ay walang karapatang pakasalan siya. Ang mga mata ni Yehan ay dahan-daang tumingin sa lalaking nakatayo sa tabi ni Nolan Mietian na may mapurol na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa katawan ni Yan Lingjiao, ang kanyang mga mata ay walang laman at walang buhay, walang focal length, at nagbigay siya ng walang iniisip na naglalakad na bangkay. Nakita ito, nakaramdam si Yehan ng sakit sa kanyang puso. Matapos siyang hindi makita ng halos isang taon, ang babaeng ito ay naging ganito na ngayon, isang walang laman na balat na walang kaluluwa. Ang kapaligiran ng buong eksena ay naging mas tahimik sa oras na ito. Ang babaeng iyon ay naging bagay ng kompetisyon sa pagitan ng dalawang pinakanatitirang kabataan sa China. Dapat itong isang uri ng kataas-taasang kaluwalhatian, ngunit ang walang laman na mga mata ng babae ay nagpapalam sa mga tao, siguro, nabubuhay din siya sa isang uri ng sakit. Anak, ano ang nangyari sa iyo? Si Suyukan ay umiyak. Kung alam niya ang kasalukuyang sitwasyon, mas mabuti pa sana kung pinagsama niya sina Yan Lingjiao at Yehan. At least, masaya siya kay Yehan. Hindi kailangang maging isang naglalakad na patay tulad ngayon. Yehan, paulit-ulit mong sinasabi na wala akong karapatang pakasalan siya, kaya may karapatan ka ba? Malamig na ngumiti si Nolan Mietian at sinabi, ngayon, ipapakita ko sa iyo ang babaeng gusto mo, ang taong gusto niya. Maaari lamang akong maging Nolan Mietian, at ako lamang, Nolan Mietian, ang karapat-dapat sa kanya sa mundong ito. Lingjiao, sa mundong ito, sino ang taong gusto mo? Nakarinig nito, ang titig ni Yehan ay nakatitig kay Yan Lingjiao. Matapos bumagsak ang tinig ni Nolan Mietian, tila may muling sumulpot na hininga ng buhay sa kanyang mga mata, at sinabing mekanikal, ako. Ang taong gusto ko ay Nolan Mietian. Boom! Sa sandaling ito, nang marinig ang mga salitang ito, naramdaman ni Yehan na parang saysabog na ang kanyang isipan. Ang mga salitang iyon ay tumago sa kanyang puso ng malupit na parang isang matalim at walang awa na espada, at hindi siya makahinga sa sobrang sakit. Nakarinig nito, kahit sina Suyukan at iba pa ay nakaramdam ng kaunting hindi paniniwala. Talaga bang sinabi ito ni Yan Lingjiao? Tahimik na pinanood ng mga nakapaligid ang lahat ng ito. Ha ha ha. Yehan? Narinig mo na ba na ang taong gusto niya ay ako, Nolan Mietian? Tumawa ng malakas si Nolan Mietian, nakatingin sa nalulungkot at malungkot na mukha ni Yehan, nakaramdam siya ng isang mabaliw na tagumpay gusto niyang harapin si Yehan, sa pagkakataong ito, magiging mas walang awa siya kaysa noong nakaraang pagkakataon, dadaigin niya siya sa lahat ng aspeto, tapakan ang dignidad ng kalaban, at pahirapan ang kanyang katawan. Gayunpaman, nang tumawa ng malakas si Nolan Mietian, isang mapanuyang tinig ang kumalat sa pagitan ng langit at lupa, nakakahiya na ipakita ang iyong maliliit na kasanayan, matandang lalaki Wang Fu, ikaw ay kahit papaano ay isang figurang antas ng engkanto sa paningin ng mundo, hindi ko inaasahan na aatakihin mo ang isang maliit na babae, kung tama ako, kinokontrol mo siya gamit ang isang kakaibang pamamaraan. Ang tinig ay bumagsak, at sa kawalan, si Ji Yukon, na nakasuot ng puti, ay naglakad-lakad, at lumutang pababa na parang isang Diyos-tao. Tiningnan niya sina Nolan Cheney at iba pa na may kaunting panunuya sa kanyang mayaman at gwapong mukha, at sa wakas ay bumagsak sa katawan ni Wang Fokishan. Nakarinig nito, nanginginig ang puso ni Yehan, at nalilito siya sa kanyang pag-aalala. Hindi niya naisip ito kanina. Sa damdamin ni Yan Lingjiao para sa kanya, paano niya masasabi ang ganitong bagay? Bukod dito, ang pag-uugali ni Yan Lingjiao ngayon ay masyadong abnormal hindi, ito ay isang ganap na walang laman na balat na walang iniisip. Nang makita ang paglitaw ni Ji Yukon, sa isang iglap, naging siya ang bida ng atensyon ng mundo. Si Ji Yukon, ang pinakamatalino at magandang lalaki sa mundo, ay muling lumitaw sa paningin ng mundo tulad ng 20 taon na ang nakakaraan. Lumipas na ang panahon, si Ji Yukon, bukod sa may gulang na aura, ang kanyang hitsura ay hindi ito nagbago, napakagwapo at kaakit-akit pa rin, at ang ilang mga taong nakakakilala kay Ji Yukon noon ay lubos na naantig. Ji Yukon, lumitaw ka na rin sa wakas. Malamig na ngumiti si Nolan Yaoguang.
Ngumiti si Jijiuken at sinabi, marami kayong oras na ginugol sa pag-aayos ng larong ito para sa aking pamilyang G. Kung hindi ko ito gagawin, mabibigo kayo. Umirap si Nolan Yaoguang, nang ahas kang tumalon alam mong ito ay isang laro, Jijiuken, mas tanga ka kaysa noong 20 taon na ang nakakaraan. Hindi. Mahinang ngumiti si Jijiuken, sa larong chess na ito, sino ang chess piece at sino ang chess player, imposibleng magbigay pa rin ng conclusion, kahit na ang larong chess na ito ay inayos mo, at walang alinlangan, ngunit ikaw sina Nolan Yaoguang at Yan Qingyan ay hindi ako nadaig 20 taon na ang nakakaraan, sa tingin mo ba mananalo ka sa larong ito pagkalipas ng 20 taon? Kabanata 989. Sino ang pawn at sino ang player, maghintay tayo at makita. Si Yehan ang unang lumitaw sa entablado, sinundan ng pagdating ni Jijiuken, kaya nalaman ng lahat dito na ang mga sumusunod na mahahalagang tauhan ay lilito din sa entablado isa-isa. Tunay nga, sa sandaling ito, isang malalim na tinig ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng gate, 6 na sekta ng Shaolin, Wuyu, Qingcheng, Xingyi, Baji, at Wing Chun mula sa sinaunang mundo ng martial arts ay dumating upang batiin si Mr. Nolan sa kanyang kasal. Nakarinig nito, ang mga mata sa parisukat ay mahigpit na sumunod, at pagkatapos, sa pasukan ng gate, ang mga tao mula sa 6 na sekta ay pumasok ng sunod-sunod. Ang makapangyarihang aura ay nagulat sa mga puso ng mga bisitang nakakita sa eksena na ito. Ang 6 na sekta ng sinaunang martial arts ay dumating upang batiin ng sama-sama, ngunit napakaraming bumati, at ang madilim na masa ay patuloy na pumapasok sa parisukat mula sa gate, at ang bilang ay umabot sa higit sa 300 katao. At din sa sandaling ito, ang 8 angkan sa ilalim ni Nolan Mietian ay lumitaw at tumayo sa kanluran ni Yehan at iba pa. Ang mga taong ito ay umatras mula sa Hebei at Tianjin upang pigilan si Yehan na dumating sa Yanjing City mula sa pagtakas. Siyempre, 6 na tao na lang ang natitira sa 8 tribo sa sandaling ito, at ang mga langit at dragon ay pinatay ni Shaben at Lin Chi. Gayunpaman, bago bumagsak ang pagkamangha ng lahat, sina Nolan Xingyon at Nolan Mobei ay lumitaw din sa timog na may pinakamakapangyarihang puwersa ng pamilyang Nolan. Nakita ito, ang mga bisita sa parisukat ay nagulat at umatras ng paulit-ulit, na nag-iiwan ng isang malaking espasyo sa gitna. Sa parisukat sa gitna, sina Yehan at Jijiuken ay kalmadong nakatayo. Tungkol naman kina Zhang Xiaoyou at Hao Fei, umatras na sila sa harapan ng karamihan. Sa harap ni Yehan at Jijiuken ay ang mga miyembro ng pamilyang Nolan at si Wang Fo Qishan, ang hanay ay malakas, at sa kanilang kaliwa at kanan ay sina Nolan Xingyon, Nolan Mobei, at ang mga masters ni Nolan Mietian. Tungkol naman kina Yehan at Jijiuken, maraming masters mula sa sinaunang mundo ng martial arts ang hamarang sa daan palabas. Sa sitwasyong ito, alam ng lahat na ang mga tao mula sa sinaunang mundo ng martial arts ay hindi dumating upang bumati, ngunit upang makiisa sa pamilyang Nolan upang harapin si Yehan. Ang pamilyang Nolan, si Wang Fo Qishan, at ang sinaunang mundo ng martial arts, ang ganitong uri ng alyansa ay napakamalakas. Magkakaroon ba ng pagkakataong manalo si Yehan at iba pa kung darating sila ngayon? Bigla, nang ang paggalaw sa parisukat ay hindi pa humuhupa, ang mga figure sa pader ng bakuran ay lumipad patungo sa kanila na parang mga cheetah, na tinatakpan ang langit. Sa paglitaw ng sinaunang mundo ng martial arts, sina Yehan at Jijiuken ay napalibutan. Bago pa man tuluyang hamupa ang kaguluhan sa parisukat, ang mga figure sa pader ng bakuran ay lumipad patungo sa kanila na parang mga cheetah, na tinatakpan ang langit. Ang mga taong ito ay kumikislap sa kawalan, ang kanilang mga katawan ay kasing liksi ng mga cheetah, na tinatakpan ang langit at tinatakpan ang lupa. Ang mga taong ito ay natural na ang Tianlong sa ilalim ng mga kamay ni Yehan, at si Xuan Yuanwei mula sa pamilyang Ji. Sa kombinasyon ng dalawang partido, ang bilang ay umabot sa 300. Pagkatapos nito, ang mga taong ito ay bumagsak kina Yehan at Jijiuken isa-isa. Sa likuran ng dalawa sa kanila ay sumikop sa isang malaking lugar ng parisukat. Ang mga paghahanda ng pamilyang Nolan ay masasabing napakamalakas. Sa pagdaragdag ng 300 eksperto mula sa sinaunang mundo ng martial arts, ang kampo ng pamilyang Nolan ay umabot sa isang nakakatakot na 800 katao, habang ang panig ni Yehan ay may higit lamang sa 300 katao. Ngunit sa mga tuntunin ng pagpatay ng hininga, ang 300 kataong ito ay hindi mas masahol pa kaysa sa 800 kataong iyon. Ang mga hininga ng magkabilang panig ay magkakaugnay sa kawalan, na nagpapaparamdam sa lahat na parang madilim na ulap ang tumatakip sa mundo. Sa parisukat, sina Yehan at Jijiuken ay mukhang karaniwan. Ang hanay ng pamilyang Nolan ay inaasahan na nila.
Sina Zhao Hengtian at iba pa ay nakatayo sa likuran nila, na malamig na nakatingin sa pamilyang Nolan sa harap nila, mga tao. Bata mula sa pamilyang G, kahit na alam kong may mga taong hindi pa lumilitaw, sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng pagkakataong manalo ngayon? Sinabi ni Nolan Cheney, na malamig na nakatingin kay Yehan. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, ang kaaway ng kaaway ay isang kaibigan. Tila natutunan ko ang lansihin na dati kong ginagawa ng maayos, at nakakuha ako ng grupong ito ng mga mapagkunwari na mga lalaki mula sa sinaunang mundo ng martial arts. Gayunpaman, alam ko rin na kayo ay mayroon pa ring mga tao sa panig na ito na hindi pa dumating, tungkol naman sa kung may pagkakataong manalo, basahin natin ang libreto sa isang asno, at malalaman natin kung magpapatuloy tayo sa pagbabasa. Sige, ngayon, gagawin kitang ganap na mawala ng pag-asa. Malamig nang umiti si Nolan Miitian, mga kaibigan mula sa kanluran, hindi ba kayo lalabas at makikilala ang salarin na nagdulot ng pagkawala ng mukha sa inyong korte? Nakarinig ng mga salita ni Nolan Miitian, maraming tao ang nagulat. Maaaring ang mga puwersa sa kanluran na inanyayahan ng pamilyang Nolan ay sumali. Ang dignidad ng korte ng Diyos ay hindi pinapayagang tapokan ng sinuman. Ang gumugulong na malamig na tinig ay ipinadala sa pagitan ng langit at lupa, at ang nakakatakot na nakamamatay na intensyon ay tinakpan ang mundo. Sa kawalan kung saan nagtagpo ang mga mata ng karamihan, 5 mga taga-kanluran ay lumitaw. 4 na matatandang lalaki ang pinamumunuan ng isang binata, na may makapangyarihang aura ng karangalan, ito ay mabilis na nagwawalis sa kalangitan. Ang aura na ito ng makapangyarihang karangalan ay nagdulot ng mas mabangis sa nakakatakot na kawalan. Tila isang grupo ng mga ligaw na hayop ang lumitaw sa mundong ito. Tunay nga, sila ay mula sa kanluran. Hindi ko inaasahan na dadalhin ng pamilyang Nolan ang mga master sa kanluran. Nang makita ang mga tao dito, nagulat ang kanilang mga puso. Ang ganitong uri ng alyansa ay walang kapantay sa lupain ng China. Natatakot akong walang kapangyarihan maaaring mahadlangan. Yehan, matagal na tayong hindi nagkikita. Si Yehechan ay bumaba sa harap ni Yehan na may walang pakialam na mga mata, at ang 4 na God Punishment Elders ay nagpalabas ng isang napakamakapangyarihang aura sa likuran niya. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, matagal na. Hindi ko inaasahan na ikaw, isang walang awa na lalaki na maaaring pumatay kahit sa kanyang sariling kapatid, ay nang ahas na pumunta sa Huaxia. Hindi ka ba natatakot na walang matitira mong buto? Masamang ngumiti si Yehechan, ang kanyang madilim na mga mata ay puno ng nakamamatay na intensyon. May isang kasabihan sa China na tinatawag na pagbuga ng dugo, ang aking mabuting kapatid ay pinatay mo mismo, ngayon, hihigantihan ko siya. Tila hindi ka talaga natatakot sa kamatayan. Nangiti si Yehan na may makitid na mga mata. Umirap si Yehechan, sa Huaxia, napakarami mong mga kaaway, sa tingin mo ba ako ang huling mamamatay? Sinabi ni Yehan, mahirap sabihin, ngunit kung ang pamilyang Nolan ay nang-ahas na mangakit ng mga lobo sa kanilang bahay, sila ay nakatadhana na hindi na makakapagpatuloy na umiral sa China. Kabanata, 990. Basta mamatay ka at masisira ang pamilyang G, ang aking pamilyang Shenting at ang pamilyang Nolan ay magiging pinakamabuting kaibigan. Sa hinaharap, ang China ay hindi magiging isang ipinagbabawal na lugar para sa akin. Malamig na ngumiti si Yehechan. Sa tingin ko, nagsasalita ka ng kalokohan. Ang anumang puwersang ng ahas na iunat ang kamay nito sa China ay pagpapakamatay. Shenting, tumawid ka na sa hangganan. Kung gusto mong malayang pumasok at lumabas sa China, kailangan mong tanungin ang aking Diyos ng militar na pumayag. Walang pangako. Bigla, muling lumitaw ang mga tao, hindi gaanong maraming tao ang dumating, ngunit lahat sila ay mga masters sa mga masters. Ang mga taong ito ay bumaba mula sa kawalan at tumayo sa tabi ni Yehan at iba pa. Natural, sila ay pinamunuan ng kapangyarihan ng bansa na Diyos ng Digmaan. Diyos ng Digmaan, Lei Lao, Wu Lao, Wang Dichu, Situ Zhenchen, ang 5 nangungunang eksperto sa bansa. Ang paglitaw ng mga masters isa-isa ay nagdulot na ng halos manhid sa mga bisita sa paligid nang makita nila ang lugar na ito, at lahat sila ay tumingin sa magandang palabas na patuloy na isinasagawa ng may pagkagulat. Diyos ng Digmaan, talagang gusto mo bang makialam sa bagay na ito? Kalmadong tiningnan ni Nolan Cheney ang Diyos ng Digmaan. Walang pakialam na sinabi ng Diyos ng Digmaan, Nolan Cheney, sa pagkakataong ito ay tumawid na ang iyong pamilyang Nolan sa hangganan at nagdala pa ng mga dayuhang puwersa sa Huaxia. Sa tingin mo ba mapapanood ng mga nasa itaas na mangyari ito?
Nakarinig nito, nanahimik si Nolan Cheney ng ilang sandali, at sinabi, sa kasong ito, lumaban na tayo. Ang aking pamilyang Nolan ay hindi matatakot sa sinuman, kabilang na ang iyong Diyos ng militar. Ang mga salitang ito ay isang hubad na deklarasyon ng digmaan. Huwag matakot sa Diyos ng digmaan. Ang ibig sabihin ni Nolan Cheney sa mga salitang ito ay natural na hindi siya matatakot sa pakikialam ng mga awtoridad. Sige, napakahusay, tila ang iyong pamilyang Nolan ay gusto ng puksain. Malamig ang tingin ng Diyos ng militar, at isang alon ng nakakatakot na kapangyarihan ang gamulong sa kanyang katawan. Hehe, Diyos ng digmaan, palagi mong sisirain ang iyong angkan. Tila ang awtoridad na ibinigay sa iyo ay talagang malaki. Sa pagitan ng langit at lupa, isang pagtawa ay biglang umalangaw-ngaw. Naglalakad na may ngiti sa kanyang mukha, may hawak siyang isang simple at simpleng espada sa kanyang kamay. Yan family Chingyun. Nakita ito, sina Yehan at iba pa ay hindi nagulat. Pagkatapos ng 20 taon sa lungsod, ang lalaking ito ay sa wakas ay magpapakita ng kanyang tunay na kulay. Ang kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga awtoridad ay upang harapin ang mga rebeldeng opisyal at magnanakaw na tulad mo na nakikipagsabuatan sa mga dayuhang kaaway. Walang pakialam ang tingin ng Diyos ng militar. Nakarinig nito, magaan na ngumiti si Yan Qingyan at sinabi, mga rebeldeng ministro at magnanakaw, ang krimeng ito ay medyo seryoso, ngunit mula noong sinaunang panahon, ang mga nanalo ay mga prinsipe at natatalo, at ang kasaysayan ay palaging sinusulat ng mga huling nagwagi. Kaya, Yan Qingyan, sa tingin mo ba ikaw ang magiging huling nagwagi sa paligsahang ito? Sa sandaling ito, isang itim na anino ang sumugod na parang kidlat, at nawala sa kawalan, ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw pa rin. Umalangaw-ngaw ito sa kawalan, ngunit tahimik na siyang nakatayo sa tabi ni Yehan. Kung hindi siya mag-ingat na tumingin, hindi niya malalaman na may isa pang tao sa tabi ni Yehan. Baliw na G. Nakita ito, maraming pares ng mga mata ang nahulog sa baliw. Ganoon din ang kay Yan Qingyan, ngunit sa sandaling makita niya si Jake Wanren, ang kanyang nakangiting mukha ay nagpapakita ng isang mabangis na hitsura, at ang simple at simpleng espada sa kanyang kamay ay umuugong din. Sa pagitan ng langit at lupa, sa paglitaw ni Jake Wanren, lahat ng mata ay nagtagpo sa kanya. Baliw ng pamilyang G, ito ay isang nangungunang eksperto na sikat sa buong mundo. Sa 5 henyo sa China, si Madman G ay nasa tuktok ng 5. Nang makita ang paglitaw ni Jake Wanren, ang mga taong nagulat at manhid sa paligid niya ay hindi man lang nagbigay ng tunog maliban sa paghihintay at pagmamasid. Sa sandaling ito, sa kasal ng pamilyang Nolan, ang mga masters na lumitaw bago at pagkatapos ay halos sumakop sa tuktok ng nangungunang listahan ng master ng China. Kalahati ng bansa. Sina Nolan Cheney, Wang Fokishan, Nolan Yaguang, Yan Qingyan, Diyos ng Digmaan, G. Madman, Lei Lao, Wu Lao, Ji Jiukan, Wang Dichu, Situ Zhenchen, Nolan Xingyun at Nolan Mobei, pati na rin ang kapangyarihan ng mga Diyos sa kanluran at ang mga masters ng iba't ibang sekta ng sinaunang martial arts, ang kasalang ito ay maaaring tawaging isang pagtitipon ng mga bayani, na may walang kapantay na malakas na hanay. Nang makita ang paglitaw ni Jake Wanren, isang mabangis na hitsura ang lumitaw sa nakangiting mukha ni Yan Qingyan, at ang kakaibang espada sa kanyang kamay ay umuugong, na parang anumang oras ay maaaring maubad. Sa buhay na ito, may 2 tao bang pinakakinamumuhian ni Yan Qingyan. Ang isa ay si Ji Jiuken na pinilit siyang magtayo ng buhay na hindi ipinanganak sa loob ng 20 taon, at ang isa ay si Jake Wanren. Dahil sa paglitaw ni Jake Wanren, mamimiss niya ang babaeng pinakamamahal niya sa kanyang buhay. 9,000 ang pinilit siyang huwag ipanganak sa loob ng 20 taon, kaya nagawa lang niyang gugulin ang 20 taong ito nang walang magawa. Ilang 20 taon ang mayroon sa buhay. Dahil kina Jake Wanren at Ji Jiukan, hindi lamang niya nawala ang kanyang pinakamamahal na babae, ngunit nasayang din ang 20 taon ng oras. Ngayon, makakabalik na siya sa arena at makuha ang espadang minsang nakipaglaban para sa mundo. Yan Qingyan, matagal na tayong hindi nagkikita. Tila marami kang nagbago. Upang harapin kami, napakasadyang mo. Ang mga mata ng baliw ay nahulog kay Yan Qingyan, kalmado ang kanyang ekspresyon. Dahil sa inyong mga kapatid na G, nawala ang aking paghanga at nasayang ang 20 taon ng oras. Kung hindi dahil sa iyo, gamit ang aking karunungan na Yan Qingyan, kahit na sa mundong ito, magkakaroon ng kalahati ng aking Yan Qingyan. Ang aking pamilyang Yan ang una, pamilya sa Yanjing City, at ang aking buhay ay orihinal na kahanga-hanga, ngunit dahil sa iyo, ang lahat ng aking mga mithiin, ang lahat ng aking mga ambisyon, ay wala na.
Sa loob ng 20 taong madilim na oras na ito, gagamitin ko ang dugo ng inyong pamilyang G upang magbayad. Sa katapusan ng mga salita, ang mabangis na hitsura sa mukha ni Yan Qingyan ay lalong tumindi, at ang mga alon ng umuugong na aura ay patuloy na pinakawalan mula sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakakita na ang elegante at magiliw na deputy mayor ng Yanjing City, na may suot na salamin, ay may ganitong mabangis na mukha.